Anong plano mo sa bata? Yun ang seryosong tanong ng dalaga kay Asher Kapagwan. Of course, make her a Montenegro. Walang pag-aagam-agam na sagot nito kaagad sa kanya. Okay lang sa akin, karapatan niya yun. Paanong mana niya? Gusto kong masiguro magiging maayos ang buhay niya. Syempre, sa kanya lahat ng mana. Wala tayong pag-uusapan doon, babe. Mabuti naman. Ang sungit mo naman. Kaninang bait mo sa akin sa kwarto. Ang bata kasi pinag-uusapan natin. Ayoko siya maghirap pa dahil ako, ganun ako mula pagkabata. Praktikal lang ako, nanay. Asher smirked with that. She is not practical. In some ways, yes, but what he sees now is not practicality. She just wants to assure the Shard's future. Kung practical to, matagal to nag-asawa ng may kaya para buhayin ng anak nila. Kaya bumilib siya dito ng sobra. Hindi to umaasa sa lakas at yaman ng iba para sa pag-angat nito at sa easy money. She's pretty and young. Walang lalaking tatanggi rito kung tutuusin, pero hindi ito nagpakababa para lang magkaroon ng pera at makaangat. Sariling sikap to sa pag-aaral. Ang scholarship na natatanggap nito, pinagbayaran nito ng mataas na grado. We have nothing to talk about money. She will have everything. Mabuti naman. Sagot nito at sumubo ng pagkain. Kung mahihirapan ka magpaliwanag kay Tia at kay Lola Olive, ako magpapaliwanag ng lahat. I am in charge. Nagpaliwanag na ako sa papa mo? Agad lumipad ang mga mata ni Kiana sa kanya at tumitig sa mukha niya. Anong sinasabi mo? I have a member who lives in Kalibo. He knows your father. Ipapahanap ko ang papa mo. Para ano? Mangiyak-ngiyak pang tanong nito sa kanya. Hindi ko naman siya kailangan, Asher. Gusto ko lang sabihin ang ginawa ko. Yun lang. Para naman paglaki ng anak natin malaman niya na ginawa ko ang dapat para sa mama niya. Seryoso namang sagot niya. You are a grown-up woman now. Even though you've managed to stand with your own feet, he's still your father. Baka gusto ka naman niyang makita. Si Yash, paliwanag niya rito. Di naman to tumutol lalo pa ng tignan ng anak. Dad is gone. Solo na lang niya ang lolong papa mo. Kamusta siya? Papaiwas itong tanong dahil para tong naluluha. May edad na. Nagko-construction pa rin daw. Kiana looked at him with his misty eyes. Bibisita siya pero hindi pa ngayon. Yung asawa niya? Sa kasamang palad buhay pa. Kibit niya at bigla na lang tong tumawa kahit naiiyak. He also chuckled. Umayos ka ka? Totoo naman eh. Buhay pa nga sa kasamang palad. Hayaan mo na't mamamatay din yun. Humalakak pa siya at ito na may pigil na pigil ang tawa. Ang sama mo. Tapos ano pang sabi ni Papa sa'yo? Aalagaan ko raw ang kahit sa isang anak niya. Kaya't inalagaan kita agad kanina sa kwarto at isinusumpa ko kay Yana. Gusto ko na naman. Gigil siyang kumagat sa labi nito. Nasisilip kasi niya ang dibdib nito sa suot nitong maluwang na kamiseta. Let's go. Mabilis lang. Kahit isang taon mo pa akong patawarin basta't pumayag ka. Tumayo kagad si Asher at saka hinilang upuan nito. Sandali, ayoko. Bilis na. Naman niya at halos buhatin to papunta sa kwarto. He swore to hell that this is what he wanted to do when he saw her ties inside his lift. Na-imagine niya kaagad na nakabaon ang pagkalalaki niya sa pagitan na mapuputi nitong hita at ibabaon niya ulit ngayon. Mabilis lang. Laman ng isip ni Olive ang kapatid na si Ava habang naka-duty siya sa ospital kinagabihan. Parang iba ng gilos ng kapatid niya mula nang sabihin niya na inunahan na niya si Asher na magsabi kay Kiana ng totoo. That was just the other day. She thought it was the best way to make Kiana and Asher fight. Siyempre, galit na galit si Kiana. She wanted to help her sister and make herself belong. Gusto niya ng 100% ng suporta sa kapatid niya para tuloy siyang maging ganap na niya sa kanyang pakiramdam. Feeling kasi niya may kulang pa. Sa tuwing sinusumbatan siya ng nakatatandang kapatid sa mga naibibigay ng ama nila sa kanya, nag-iisip siya kagad kung paano siya makakabawi. Akala niya tamang ginawa niya pero nung malaman ni Ava na patuloy pa rin si Asher sa pagsuyo kay Kiana, lalo lang yung nagalit. Sinisip pa siya ni Ava na kasalanan niyang lahat at bakit tinaranaw niya pinatay ang bata. Diyos ko, hindi naman siya ganun kasama. Nakakonsensya siya sa pagkakabangga niya kay Laura, kaya lang ang simpatya niya ay nasa pamilya niya. Sinusunod niya ang mga utos ng ama niya kung anong dapat niyang sabihin. Di siya pwedeng sumuway dahil hindi naman niya kayang sarili niya kung wala si Frederick. Mula nang sugurin siya noon na maglola, si Frederick nang nagdesisyon sa mga dapat niyang gawin sa buhay dahil sisirain daw niya maganda ng apelido. Nakita niya si Wolf kanina sa bahay nila, kausap ni Ava. Parang bangag na naman ang lalaki pero hindi sa kanya. Ipinarinig ni Ava ang mga plano noon. Masisira lang daw niya ang lahat dahil palpak siya. The worst already came. Di titigil si Ava hanggat di nawawala si Kiana at ang bata sa landas ni Asher.
Desperada ng ate niya. Nakita niya kaninang ilang sobre na may lamang petisyon para sa kanilang ama. May mga nakabinbin na pagpapatawag kay Frederick para sa mga lumang kaso na muling binubuhay ngayon. Dahil sa hindi makatarungang pagiging west ng daddy niya, posibleng alam na yon ni Ava kaya takot na takot ang ate niya na maghirap. And Olive was so bothered by that behavior. Hindi yan pumasok sa eskwela at palakad-lakad maghapon sa loob ng bahay na para bang may malalim na iniisip. Isa siyang nurse at sa nakita niya hindi na normal ang takbo ng isip ng kapatid niya. Olive! A voice snapped in front of her and she was pulled out from her grave thoughts. Si Lucas. Anong ginagawa mo rito? Naiinis pang tanong niya sa ex-boyfriend. I'm here to warn you to stop bothering Kiana's life. Kalmado pero inis ding sagot nito sa kanya. Oh, spare me. We're done. Padabog niyang binagsak ang hawak na record book. Yes, we're done. At least tubuan ka man lang ng konsensya, Olive. May batang involved sa mga ginagawa mong pagsasinungaling. Tinago mo na nga kay Kiana ang totoo noon para protekta ng sarili mo hanggang ngayon ba naman? Na nagkita na sila ni Asher, tumatahi ka pa rin na makabagong kwento? Kapag ganyan ang ugali mo, walang lalaking gugusting makasama ka habang buhay. Masakit na tura nito sa kanya. At sukat do'y napatda siya. Panlabas lang ang ganda, Olive. We're often fascinated by kind women. Malalaka na rin tulad ng ate mo. Nagiging magkakuli na kayong dalawa. Pare-parehas kayo ng tatay mo. I am so concerned with the child involved here. Naaawa ako sa batang halong pamangkin ko na rin. Ang bata pa niya pero dadaan siya sa therapy dahil sa kagagawan mo tapos ayos silang tantanan ng kapatid mong baliw. Ikaw na may matinong pag-iisip, nagpapadala naman. Kaya't anong tawag mo sa sarili mo, baliw ka na rin. Asher will not go back to Ava no matter what happens. He was in love with Kiana even before he found out that he was the man that night during her initiation. Ang dami mong sinasabi. Galit na sagot niya. Dahil wala kang utak. Gigil na sambit nito sa kanya kahit nasaktan siya na sobra. Akala ko matalino ka nung nakilala kita pero hindi pala. Dahil apenya ka nga. Mahilig gumawa ng masama pero napipiko na rin ako sa ng sobra. If you stand with your lunatic sister, I will also stand with my cousin for my niece. Magpatigasan tayo, Olive. Matira sa atin ng matibay. Tatay mo laban sa pinsan ko. Parang di mo kilala si Asher ah. Pasalamat ka't di ka pa niya nasasapak. Pasalamat ka't di na siyang dating Asher na tinatawag mong Lord. Natahimik siya at parang suko ng yumuko. Naiiyak siyang sobra sa mga sinasabi nito sa kanya. Gusto ko lang matanggap ako, Lucas. At di mo ko maintindihan dahil hindi ka ampon. Ang pagtanggap, nasa sarili mo yon. If you love yourself for who you are, you will not try to fit in others' world. Olive, anak ni Asher ang batang sinasaktan ninyo. Nanay ni Elora ang babaeng pilit na pinababagsak ng kapatid mo. Akala mo hindi ko alam? Wait until the frat lord goes back to his old habit. You will die. Napatingin siya rito. Naalala niyang tawag sa telepono ng abogado de Campanilla. Bumaliktad lahat ng testigong binayaran ng kanyang ama para di siya lumabas na may sala sa pagkakabangga kay Elora. Bayad ang mga iyon ng ama niya kahit sinasabi ni Ava na milyon ang ginastos ng daddy nila sa kanya. Mukhang kumikilos na si Asher para makuha lahat ng hustisya na nararapat para sa anak. Makukulong siya. Pumatak ang luha niya. Mula high school kilala niya na si Asher. Di nagkakamali si Lucas sa mga sinasabi ngayon. Napakataka niyang akalain na iba na yon. Matuwid na si Asher kahit nawala ang takot niya sa lalaki. He is a Montenegro and you're nothing compared to him. If I were you, I will stop at this instant and warn your sister too. Kapag pumalpak pa tong paninira mo kay Kiana, hire a gunman and kill the child. Doon ka mag-focus. Tanga, 5 million for this job? Yun ang naalala niyang utos ni Ava kay Wolf kanina nung saglit niyang maulinigan ng lahat. Ang daming kapalpakan ng trabaho ng ate niya. Ang kunwarian na pagsiping kay Asher sa hotel hindi rin umepekto. Kiana still listened to Asher. She believed him and trusted him. She was in love with her initiator. Destiny ba yon? Olive, tawag ka ni Doc. Ani sa kanya na isang kasamahan, kaya naman pilit niyang pinigil ang luha sa pagpatak. Hindi ko alam paano ko pipigilan si ate sa lahat, Lucas. Gusto ko na nga tumawag sa mental eh. Maiwan na kita, may trabaho pa ako. Daig pa niyang isang balimbing. Kabig siya rito, kabig doon, at kabig sa sarili niya. She does not belong to any place. She will never fit. Di niya alam ko sa mga pagsasinungaling niya. May maniniwala pa sa kanya kapag nagsabi na siya ng totoo. Nagising si Kiana, bandang 11:00 ng gabi. Mahimbing ang tulog ni Asher katabi siya. Nakapulupot ang braso nito sa tiyan niya na para bang mawawala siya. She gently removed it. Tinitigan din niya ang mukha nito at dito siya nahahati sa pagmamahal niya ngayon at sa galit niya noon.
Dahil kung nalaman niya noon kung sinong ama ni Elora, tiyak na nagdemanda sila ng lola niya. Tumayo siya kapag kuwan. Dahan-dahan na hindi magigising ang dalawa. Nagsuot sa tsinelas at parang guni-guni na nakarinig siya ng yabag ng paa. Napakunot noo siya at nakiramdam. Wala naman. Saglit niyang tinignan na mag-ama. She had sex with him, yet still felt a portion of heaviness inside her heart. Bakit ganon? Mahal niya naman ito. Nasisiguro naman niya. Masaya siyang narito si Asher at kasama nila. Masaya siya para sa anak nila at masaya siya para sa sarili. She feels like she was a real woman now. May pamilya na siya kung tutuusin. Sariling pamilya. She checked her phone before going to the bathroom. May reply na ang kanyang lola Belen. Napakahirap ng signal, Apo. Ano ka mong sinasabi mo na si Asher? Marami tayong pag-uusapan, Apo. Pero kung siya, ikaw magdedesisyon ng gagawin mo. Tulad ng pag-akala mo yung lalaki ang ama? Kung ano magiging desisyon mo, doon din ako. Kung ano sa palagay mong makakabuti para sa inyo ni Elora, yun ang susundin mo. Ngumiti siya sa positibong sagot ng lola niya. Kahit naman kay Wolf, ganito rin ang sinabi ni Belen. Siguro nakamove on na ng lola niya sa pangyayari. Sa isang banda, kasalanan din naman talaga niya kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Siya naman ang nagdesisyon na maniwala kay Olive at sumama ng San Jose. Ibinaba pa niya ang smartphone niya at saka pumasok sa banyo. Binuksan ng gripo pero agad nang napakunot ang noon niya nang tila may maamoy siyang gas. Nagtatakang tumingin sa kanya si Kiana sa faucet na nilalabasan ng tubig. Inabot niya iyon at isinahod ang kamay para amoyin ng tubig kung yun bang amoy gas. Hindi yan masebo pero may naaamoy talaga siya. Dinilisan niya ang pagkilos. Babe, boses iyon ni Asher sa labas ng banyo. Nandito lang, tumatae. Okay, I thought you're gone. Napangiti siya. Saan naman ako pupunta ng gantong oras ng gabi? Ano ko, aswang? Natatawa niyang sagot. Asher chuckled. Jesus Christ! Bulalas ito kapag kuwan at bigla siyang nataranta. Kinuha niyang tabot agad na naghugas ng puwet. Parang gustong humalagpos ang tabo sa kamay niya na makakita siya ng matindig, liwanag mula sa malit na bintana ng banyo. Fire! Sigaw ni Asher at agad na puno ng usok ang banyo. Naiiyak at kinakabahan, pinihit ni Kiana ang doorknob pero hindi yun mabuksan. Asher! Umiiyak na sabi niya sabay kalampag niya ng knob pero nakalak pa rin ito at hindi talaga siya makalabas. Papa! Pumalaho na iyak si Elora kaya naman agad na napatingin si Asher sa anak. Palingalinga yon sa paligid at takot na takot. Asher? Umiiyak na sigaw ni Kiana sa banyo kaya naman lumingon ulit siya. Asher, hindi ako makalabas! Kiana cried and coughed. Tulong! Sunog! Napuno ng usok ang buong kabahayan. Agad niyang tinakbo ang pintuan bago pa yun matupok ng apoy. He immediately opened it. Nabigla siya bigla sa nakita. Ang palibot ng bahay at malit na bakuran papalabas ng gate umaapoy. Wala silang daraanan. May mga tao sa labas na nagsipaglabasan. Ang karatig bahay nasusunog na rin. Agad niyang tinakbo ang anak niya at sa kanya ito kinarga. Dala niya ang mga kumot para ipangbalot niya rito tapos ay tumakbo na siya sa may banyo. Ash! Nasundan ang sigaw na yon ng pag-ubo. The door won't budge. It was damn locked. Plastic ang pinto ng banyo, talagang naglalak mag-isa ang ng pinto. Nangyayari yun madalas sa hotel nila ng San Jose kaya't pinapalitan ang mga yon ng kahoy. Move out, babe. Move out. Sigaw niya kay Kiana at buong persang sinipa ang pintuan. Mabilis naman tong lumabas kahit suffocated na ng usok. Niyakap niya tinalika na mabilis sa ulo. Blankets! Mabilis tong kumilos sa gitna ng pagkataranta. Pumasok sa mga kwarto at agad kinuha mga kumot pero wala nang iba. Kakaunti ang mga yon. Umuubong nilublob nila yon sa timba. Sapat lang para mabasa ang mga yon. Kung sasalok sila ng tubig, mamamatay na sila doon. Napakalaki na ng apoy. Here! Here! Ani at binalot ang anak niya. Tumitili na si Kiana dahil nahuhulog na mga kahoy mula sa bubong. Binalot din niya ito. May humambalang na kahoy sa pintuan kaya tila siya naiiyak. Paano lalabas sa mag-ina niya? Kinuha niyang isang kahoy na naghulog mula sa kisame at tinawakan ng kaputol na walang apoy. At the count of 3, you will run. Do not mind the fire, just run. Utos niya kay Kiana ng karga ang anak nila. Ikaw, wala kang blanket. Umiiyak na sabi pa nito habang si Elora paulit-ulit sa salitang papa. Just run. Save yourselves. I love you both. Maring utos niya. Kinuha niyang timba at agad tumakbo papunta sa pintuan.
Tinulak ang mga kahoy na humarang sa pintuan para makalabas sa mag-ina. Saka niya binuhusan ng tubig na may basahan ng daan. Giba na ang gate dahil may mga tao nang sumaklolo. Inaapol ang apoy na napakalaki. "Run!" he shouted. Agad tumakbo si Kiana kahit na parang ang bigat ng loob na iwan siya. Nakatukod siya sa isang kahoy na malapit nang bumagsak sa pintuan. Sinilubong iyon ng mga kapitbahay na may mga dalang timba at mga kumot na basa. "Asher, lumabas ka! Ayoko mamatay ka!" Pumapadyak na sigaw ni Kiana nang maiwan siya sa loob dahil tuloy ang bumagsak ang kahoy na tinutulok niyang pilit pa itaas. "Papa! Papa ko!" cried Elora. Nakikita niya ang dalawa na sa kabila na makapal na apoy at ng usok. He cried. He coughed. He couldn't die. He has plans, lot of plans for his family. May God help him fulfill those. Tinakip niya sa ilong ang basang-basahan na natitira sa kanya. Inaalis sa mga kahoy na humahambalang sa may pinto hanggang medyo maapula ang sunog. Sa labas at may mga lalaki nakatalukbong nakapasok. Patuloy ang mga tao sa pagtapon ng tubig sa apoy na saglit nawawala pero bumabalik din. Sinamantala niya ang pagkakataong tulungan ng sarili at mga taong sumuong sa panganib para mailigtas din siya. Na makita niyang malinis ang daan kahit masunog ang balat niya sa kakapirasong telang tinakip sa kanya na mga mataong may mabubuting loob, agad siyang tumakbo papalabas. 3 bahay na ang nadamay sa sunog. Dumiretso siya sa mag-ina niya na agad niyang niyakap na mahigpit. "Asher, ang buhok mo!" Tiri ni Kiana at saka siya pinagsasapak sa ulo. Naiyak na natawa pa siya dahil doon. "Nasunog ang buhok mo!" Anito sa kanya pero humahangos siyang umiling. "It will grow back. Sweetheart, are you hurt?" Tanong niya at sa kanya pinahid ang mga dungis na mukha. Ganon din ang anak niyang yakap pa rin ang album na bigay ni Marla. "Ano nangyari?" Pumapalaho na iyak na isang matabang babae na balat din na makapal na tela. Pinasa sa kanya ni Kiana si Elora at dinaluhan ng babae. "Aling Tasha!" Yakap ni Kiana sa babae. "Kiana, wala na tayong bahay." Umiiyak na sabi nun. "May tao rito kanina nang umuwi ako galing sa bingguhan. Naka-jacket, naninigarilyo sa may poste." Anang isang lalaki. "Di ko nakita ang mukha. Akala ko galing kinabilin dahil nandito nakatayo eh. Pero ni siyang sigarilyo tas biglang umamoy kabuuan ng bahay." Nagkatinginan sila ni Kiana. Nagtagis ang bagang niya. "This is not normal. Ngayon lang to nangyari." "Bakit naman?" "Diyos ko, saan ako kukuha na ipampapaaral ko sa pamangkin ko? Nasunog ang 2 paupahan." Humihiyaw na sigaw ni Tasha at halos maglupasay sa sementadong daan.